I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been times replay, and I can see that I've cried some bit. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po tayo nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayong July 6 ng Martes. At tayo po muna manalangin dahil ang Diyos na banal. Muli, salamat sa pagiging sa maghapon, paggabay, pagbabantay, pagpapala ninyo. I-bless niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabi na may matutunan po kami, magdulot ng encouragement sa bawat makikinig. Patawad ang mas sa kasalanan pagkukulang. Bless our family in Jesus' name. Amen. Dito po tayo sa Luke chapter 11 verses 29. Verses number 29. Ito na. 29 to 32. The Bible says, "And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation. They seek a sign, and there shall no sign be given it, but a sign of Jonas the prophet. 30, as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of Man be to this generation. 31, the Queen of the South shall rise up in judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the utmost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, greater than Solomon is here. Then the Nineveh shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For they repented in the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here." Okay? So, ito po yung magdi-daily words of encouragement sa mga future. Okay? Si Baby Zek. Tingnan po natin mga kapatid. Ang pamagat po natin, they seek a sign. Alright? Sa verse number 29. Yung evil po muna dyan, this is an evil generation. Evil means ill, or hurtful, or bad generation. Okay? So, this evil generation, they seek a sign, sabi ng Biblia. Yung sign po dyan, simiyon sa Griko, ibig sabihin ay miracle, or wonder. Okay? So, naghahanap po sila ng miracle at wonder na gagawin ng Panginoon. At para maniwala sila sa Kanya. Okay? And sabi niya, "And there shall be no sign be given it but the sign of Jonas the prophet." So, nung si Jonas po ay nangaral ng salita ng Diyos yan sa Nineveh, and thousands of people saved, including yung mga bata. So, yan na ang sign, sabi ng Panginoong Jesucristo. And the people surrounding Jesus wanted another miraculous sign before they would believe. Yet they ignored the greatest sign standing before them. The Messiah himself, siya mismo. Jesus teaches that God has already given sufficient revelation, and every person is responsible for how they should respond to it. Responsible po sila kung paano po sila magre-respond dapat sa napakaraming revelation ng Panginoon sa kanila. Ilang milagro po ang ginawa ng Panginoon. From the turning water into wine at lahat ng mga miracles na ginawa, maghahanap pa rin siya, mga tao. So, I am the greatest revelation now. Ano pa bang hinahanap nyo? So, sapagat ayaw nilang maniwala sa ating Panginoon na Messiah or tagapagligtas.
So number 1 na lesson po dito, mapatid, the corruption of their hearts. Verse number 29, this is an evil generation and they seek a sign. So letter A, a wicked heart demands proof instead of believing God's word. Alam niyo, sa katunayan po, sa Bible po, kinakailangan pagsalita ng Diyos yan, paniwalaan mo yan. Oo, sa mundo, iba. To see is to believe. Pero pag believer ka ng Panginoon, ay to believe is to see. Alright? So nakita naman nila yung mga miracles ng Panginoon na pagkarami-rami. Oo. Pero dahil nga sa ayaw nilang maniwala, ayaw nilang kontra sila sa Panginoon, they demand proofs, mga kapatid. So, bakit they demand proofs instead of believing God's word? Because their heart was corrupted by the sinful, wicked world, mga kapatid. So, believe God's word. Kung sinabi ng Biblia, don't doubt about it, but believe it. Letter B, unbelief is often a matter of the heart, not the lack of evidence. So, it's a matter of the heart. Pag napakinggan mo ang tinuturo ng Biblia at hindi mo pinaniwalaan, alright, kasi dahil sa kakulangan ng ebidensya, wala pong kailangang ebidensya ang Biblia. You should not depend the Bible. The Bible will depend for itself. Di ba? Kung anong nasa Biblia, kahit hindi maniwala ang tao, mangyayari po yan. Wala pong sinasabi ang Biblia, especially prophecy, na hindi mangyayari. Kahit hindi paniwalaan ng tao ang Diyos, kahit hindi paniwalaan ng tao ang Biblia, kahit hindi paniwalaan ng tao ang mga sinasabi ng Panginoon, pero mangyayari pa rin yan, mga kapatid. Because you do not need any evidence to believe the Bible. So, bakit hindi na sila naniwala? Kasi nga, yung puso nila, corrupt. Letter C, faith rests on God's revelation, not on spectacular demonstration. Oo. So, pananampalataya kasi ni-reveal na sa atin. Pinakita na ng Panginoon kung sino siya. Ako ang tagapagligtas. Diba? Ako ang magliligtas sa inyo. At yan, marami akong miracle na ginawa na hindi kayang gawin ng tao. Ako ito. Diba? Ililigtas ko kayo. Dahil nga po sa korap ang kanilang puso, matigas, mga kapatid. So, kaya hindi po sila naligtas. Alright? So, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Sa tuwing naririnig natin ang salita ng Diyos, baka instead paniwalaan natin ay pagdududaan mo. Imbes paniwalaan mo, patitigasin mo ang puso mo. Imbes paniwalaan mo, ay kokontrahin mo. Imbes na paniwalaan mo, ay gagawa ka ng paraan para hindi mapaniwala ang sarili mo. Hindi. Kung napakinggan natin ang salita ng Diyos, especially yung about sa Panginoong Jesucristo, about God, about His salvation, about who He is, pinakamaganda paniwalaan mo agad. Number 2, not only their heart is corrupted. Statement 2, the confirmation of the sign. For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of Man to be this generation. So, si Jonas na ang confirmation Walang ibang sign kundi yung ginawa ni Jonah. So letter A, Jonah's deliverance pointed to Christ's death, burial, and resurrection. Naalala niyo si Jonah, nung tumakas sa panawagan niya, instead pumunta ng Nineveh, nagsakay barko papuntang Tarshish. Pero alam natin ang nangyari kay Jonah. At nagkaroon ng problema yung dagat, di ba? Nagkaroon ng matinding storm. At sabi ni Jonah sa madaling kwento, akong may kasalanan nito, itapon niyo ako para tumigil ang malakas na storm na ito. So, tinapon, yun nga. Nagpadala ang Panginoon ng malaking isda, at nilunok siya, hindi kinain hindi kinagang, nilunok. Okay? So, at saka sa dulo ng kanyang buhay, ay napunta rin siya doon sa Nineveh. So, anong pinanit siya doon? The death, burial, and resurrection of the coming Messiah during His time. Di ba? So, He pointed deliverance. So, sapagkat ang mga Israelita po ay naniniwala po sa propetang si Jonah.
Di ba? Sa kwento ng Book of Jonah. Kaya sabi ng Panginoon, wala nang ibang sign yung ginawa ni Jonah. Kung pinahit ni Jonah, ang Panginoong Jesucristo, noong panahon niya, kaya maraming naligtas doon, na mga kaluluwa, about 120,000 ata, hindi ako nagkakamali. Alright? So, letter B, Jesus Himself is the greatest sign. Ako na to eh. Sino pang inaasahan nyo? Ako na to. Diba? Ako na to. Oo. Ako ang tagapagligtas. Ako ang Mesaya ninyo. See? So, siya na po dapat ang tinanggap, pinaniwalaan ng mga tao. Okay? So, magandang gabi ni Molina sa kando niya. Okay? Letter C, the resurrection is sufficient evidence that Jesus is the Messiah. Diba nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Meron bang namatay na nabuhay muli na tao? Wala. Pero bakit namuhay ang Panginoong Jesucristo? Hindi lamang po siya tao, mga kapatid. Bago siya naging tao, Diyos siya. Kaya nga nagsakatawang tao. Bakit? Hindi siya dating tao. Kung nagsakatawang tao, hindi siya dating tao. Meron bang baboy na nagsakatawang baboy? Hindi na kailangan magsakatawang baboy kung baboy. Bakit kailangan magsakatawang tao? Kasi hindi nga siya dating tao. Diyos. So napakaraming miracle na ginawa ng Panginoon. Nabuhay siya. Ayaw pa rin paniwalaan. Alright? Ganun pa man, mga kapatid, ay sabi nga ng isang our daily words of encouragement natin, ay blessed are they that hear the word, di ba? And do it. Oho. So, mas nagpapala po yung mga naniniwala. So, number 3, panghuli po, not only corrupted yung kanilang puso, di ba? Alright, so the corruption of their heart, the confirmation of the sign, and number 3, the condemnation of the rejectors. So, the condemnation of the rejectors. Yung Queen of the South nga eh. The men of Nineveh naniwala. Yung Queen of the South. Sino itong Queen of the South? Yung Queen of Sheba. So, sabi ng verse 31 and 32, di ba? Oo. So, anong sabi ng verse 31 and 32? Tignan po natin. The Queen of the South shall rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them. And she came from the utmost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here, ang Panginoong Jesucristo. The men of Nineveh shall rise up at the judgment of this generation and shall condemn it. For they repented at the preaching of Jonas. And behold, greater than Jonas is here. So, greater than Jonas is here. Kaya nga, the Queen of Sheba traveled far to hear Solomon's wisdom. Letter B, the men of Nineveh repented at Jonah's preaching. Alright? So dahil sa pinangaral nila ang Panginoong Jesucristo. Bakit nag-preach si Jonah? Anong preach siya? Merong wrath ang Diyos. Diba? Pero merong love ang Diyos. Alright? Letter C, those who reject Christ, who is greater than Solomon, and Jonah will face greater judgment. Kaya yung mga taong ito, matigas ang puso, imbes na paniwalaan ng tagapagligtas, ayaw nilang maniwala sa Panginoon, kaya po, they will face greatest judgment up in heaven because they reject Christ. Alright? So sa atin po, kung tunay kang ligtas, kung tunay kang tinanggap si Kristo, tunay kang anak ng Diyos, dapat meron kang pagnanais na nakikita talaga na may Diyos ka. Diba? May anak ka ng Diyos, diba? Parang isang anak na kasilang lang. Anong hinahanap ng batang kasilang? Kakasilang lang. Gatas ng nanay niya. Normal lang yun kasi kung hindi siya magagatas, mamamatay siya eh. Kung tunay kang anak ng Diyos, dapat nakikita ang pagnanais mo ng gatas ng salita ng Diyos. Magsisimba ka dapat. Sunday morning, Sunday night, Thursday night, ang ating panambahan. Dapat meron kang desire na kumain ng salita ng Diyos para sa kalooban mo. Kung gusto mong mabuhay sa kalooban ng Diyos. Pero kung wala mang makikita, nagsasabi lang siya na profession of faith, aniwala ko sa Panginoon, tinanggap ko siya, pero walang makitang evidence na
pag nanais siyang lumago sa kanyang buhay spiritually, baka hindi ligtas siya. Diba? Sa impyerno po pupunta yun. They will face greater judgment. Oo. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, kung talagang tinanggap mo siya, talagang anak ka ng Diyos, dapat makitaan ka ng pagsunod sa Panginoon. Dapat nagsisimba ka para kumain ka spiritual. Dapat i-recognize mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. You are worshiping Him every Sunday. Kaya, at nakikita ang bunga ng Holy Spirit. Love, joy, long-suffering, peace, gentleness, meekness, faith, and so on and so forth. Dapat may nakikita. Because by their fruit, you shall know them, sabi ng Biblia. Kasi kung walang bunga, nagsasabi lang, tinanggap ko si Kristo, anak ako ng Diyos, sabi lang, walang bunga, walang makitang pagbabago. Wala yan. Hindi lahat ng profession of faith ay tunay yan. Hindi po. Baka hindi pa talaga tumanggap niya. Nagsasabi lang. Pero sa impyerno talaga pupunta niya. Alright? So, kinakailangan po siguraduhin natin mga kapatid na meron tayong sinampalatayanan na tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, just like the preaching of Jonas in the Nineveh, the death, burial, resurrection of the coming Christ, Messiah. Naniwala po ang mga tao. Hindi pa namamatay ang Panginoon yun, no? Hindi pa nila nakikita ang Panginoon. Naniwala sila doon sa Nineveh. Tayo nga, tapos na yung kamatayan ni Kristo. Ang dami nang na-istorya sa New Testament. Old Testament yun, si Jonah, naniwala ang mga tao sa kanyang preaching. New Testament na po tayo, di ba? Ayaw pa rin maniwala ang maraming tao. Salamat sa Panginoon, tayo po ay nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Sa ating pong principle of the day, believing in God's Word is always more important than doubting its message. Believing than doubting. Number 2, a corrupted heart is a condemned heart. Matigas. Kinokondem po ng Panginoon. Sapagkat imbes na maniwala sa Kanya, ay kinokondem pa siya. Or rinireject pa. Okay? So, salamat sa Panginoon nang tayo po ay tumanggap sa Kanya, ay narinig natin ang gospel, tinanggap natin siya, tayo ay naligtas. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na amin napakinggan. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, sa po ng aming pamilya, manatili ang mga ito, O Diyos. So, we are not seeking for a sign, we just believe the Messiah, that He died, buried, and rose again for our sins, and thank God because we are enjoying, we are benefited from your word until today, Panginoon. Kayo pong mag-bless at na nakikinig, O Diyos ngayon, sa po ng kanilang pamilya, sa pangalan po ni Jesus, Amen. Ano po ating Our Daily Words of Encouragement ngayon po July 7 ng Martes. God bless you all. I love you all. See you po on the next episode of Our Daily Words of Encouragement. Sa mga taga-Kandung po, may necro tayo bukas 6 o'clock dyan sa Santiago, yung kamag-anak po ng binabible study natin. Alright? Magandang gabi po sa ating lahat.